Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Transformers, Bumblebee, and Dino from Takara Tomy. And yun yung Hasbro. So ito yung box niya, ito yung box ni Hasbro to. Ni Bumblebee, wala tayong box for Dino. And yun, super ganda pala nito mga action figures na to, grabe. So yung gagawin natin dito para siyang ganito, yung sa YOLO Park na ginawa ko, na weathered na Bumblebee. You have the silver dry brushing dito sa parts ng gunmetal. Tapos may mga gold details. Ayan. Tapos gagawin din nating merong white yung kanyang eyes para medyo alive siya. Or may energy or may battery siya. Tapos we have ito yung mga products natin. Maraming salamat client for this opportunity para ma-customize silang dalawa. Ang gagawin natin dito, sabay na natin sila i-customize kasi halos pareho lang naman yung proseso. So, one video lang tayo for this. First step, we'll make sure na naka-expose lahat ng surfaces. So, dito, actually nanood na ako ng video kung paano siya ita-transform para medyo mabaklas lang natin. Ayan. Dahan-dahan lang din. Natatakot kasi ako na ano siya, yan, natatakot akong magkaroon ng mga peg break. Kaya ganito na lang muna ang gagawin natin dito. Yan. At least naka-expose na lahat ng mga mechanical parts na pwede natin i-customize. Kailangan lang ma-expose lahat. Yan. Pati ito, yung ilalim. So, I think okay na yan. Kay Bumblebee, I think okay na rin to. Tapos, dito lang naman sa legs Ayan. Tatanggalin lang to. Ayan, ganyan. Ayan. And then, I think goods na siya. Ayan, spread lang natin yung arms, tapos legs. Then, pwede na natin isprayan yan. Ang gagamitin natin pang spray ito, Bossny number 191 Flat Clear. Tapos, ito rin yung mga weapons. So, sa mga weapons naman, gagamit tayo nito. Yung alligator clips. I-clip lang natin dito sa mga pegs. Tapos ready na yan to spray. So sa pag-spray naman, make sure na yung i-shake lang natin siya ng 1 minute, continuous 1 minute para lang mixed yung content sa loob. Tapos make sure na yung nozzle nakatapat dito sa part. So habang iniikot siya, burst lang yung ginagamit ko. So 1, 2, 3, yan habang umiikot, yan. Multiple thin coats yung gagawin natin. Siguro 2 thin coats yung gagawin natin, okay? So yun, babalikan ko kayo mga moms here. Okay, tapos na nating sprayan ng flat clear sina Bumblebee tsaka si Dino. So yung next na gagawin natin, maglalagay tayo ng excuse me, leather brown wash para kay Bumblebee and black wash naman para kay Dino. So, ganyan sila. Gamit tayo ng mas malaking brush para mas malawak yung area na malagyan natin ng wash. So paglagay natin ang formula sa mga wash ng ng mga paints ay mas maraming tubig kaysa dun sa paint. Kailangan natin ng maraming tubig. Ginagawa natin to para para magkaroon ng depth yung armor. Hindi lang siya super plain na red. So kunwari ganito, kailangan din natin ng tissue para i-wipe off natin kaagad yung areas kung saan natin nilagay yung wash. Kunwari ganito sa face. So lahat ng recessed areas or yung malalalim na areas malalagyan ng dark na paint. So, kunwari ganyan. So, medyo malabnaw, dagdagan nyo lang ng paint. Okay, tapos pupunasan natin ang tissue. Ayan. Ayan. Compared dito sa mga areas na hindi natin nalagyan ng, ng wash, mas dark na siya. Ayan o. Okay, tapos na tayo mag-apply ng black wash kay Dino. So ito na siya. Lahat ng areas kailangan natin malagyan ng black wash para magkaroon siya ng depth. Hindi lang siya plain na red. Ayan. Kung merong mga sumobra, pwede nyo pang bawasan yun. Meron akong basahan dito. Ayan. Pwede pa yan, mabubura pa yan. Ayan. Tapos, dun sa mga areas, actually sinisipat ko lang yung mga areas na hindi ko pa nalalagyan. Ayan. Double check lang natin kung nalagyan ko na lahat dito hindi pa. Ayan. Double check lang. Tapos tissue ulit. Ayan.
Yan, ganyan na itsura niya. Mas dark yung kanyang color. Yan. Okay, dito naman tayo kay Bumblebee. Ano naman, leather brown naman yung gagamitin natin for the wash. Okay? Okay, kuha lang tayo ng leather brown na paint. Tapos, dagdagan natin ng water. Yan. Kaya brown yung pinili ko sa yellow kasi mas maganda yung contrast niya against yellow. Kasi pag black, baka mas ma-desaturate ng todo eh. So, try natin dito sa... Kuha lang bagong tissue. So, try natin dito sa ano. Sa kanyang body. Yan. Tsaka sa face. Yan. Mas maganda brown pag pag against yellow na surface kapag weathering. Para na siyang merong kagad na rust. Pare ganyan, di ba? Yan, tapos punasan na agad natin yan. Tab lang. Yan, oh. Tapos iwanan niyo lang yung areas na iwanan niyo lang yung malalalim na areas na may paint. Yan. So, gagawin natin yan sa lahat ng surface ni Bumblebee. Okay, tapos na tayo kay Bumblebee. Nalagyan na natin ng leather brown wash yung kanyang yellow parts. Lahat na-apply na natin. Yung blade din pala ni Bumblebee, nalagyan na rin natin ng leather brown na wash. Pati yung kanyang cannon or yung hand cannon or yung gun, nalagyan na rin natin ng wash. Okay, next na gagawin natin, mag-a-add tayo ng black primer sa mga areas na kailangan black yung portion ng kanyang armor. Tulad dito sa head, somewhere here, dito sa paa. Yan, gawin na natin. Yan, parang ganyan, sa side ng head, sa back, yan, sa likod. Tapos, dito rin sa, yan, dito sa kabilang side din. Apply natin yan dito sa arms, sa mga areas na may mga screws, na may mechanical design, and dito rin sa may paa. Alright, naglagay tayo ng black paint dito sa kanyang shoulder, dito sa may part ng tires, sa face, ay sa head pala, dito sa kanyang head, sa back of the head, dito sa likod ng car doors, tapos ano pa ba? Dito sa screws, dito sa loob, tapos sa kanyang feet, ito sa portion na to, saka dito, yan. Tapos itong part na to, yung inner thigh, meron din yan. Tapos dito may wash din dyan, tapos dito meron din, and dito sa part na to, yan. Tapos lagyan din natin to yung grills. Tapos yung blade din pala ni Bumblebee, gawin natin tong black, kasi gagawin natin yung mag-overlay tayo dyan ng gunmetal gray. Yan. Itong part na to, gawin natin black. Yan. Ito yung weapon ni Bumblebee. After nito, patuyin lang natin. Gumagamit ako ng hair blower para mas madaling mapatuyo yung mga parts. Yan. Black na siya. Pati yung inner na blade, part ng blade, black na rin. So next naman, dito naman tayo punta naman tayo kay Dyno. Hanap tayo ng mga parts na pwede natin lagyan ng mga black na base coat, para magkaroon siya ng color separation. Siguro dito, yan yung mga screws, yung mga mechanical parts, yung mga bilog, yung mga gear, yung mga hydraulics, yan. Yan lalagyan natin. Okay, para dito kay Dyno, lagyan natin yung kanyang gear ng black. Saka dito, yung kanyang mga pipes, or yung mga hydraulics. Dito din.
Okay, next step natin ay dry brushing ng Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color na Greased Metalizado 77.720 Gunmetal Gray. Nakuha ko itong paint na to sa Devere sa mga SM malls. 417 pesos only. Sulit na sulit ito mga ma'am sir. Yan. So ganito yung yung dry brushing natin. Usually tatamaan yan yung mga areas na nakaangat. Usually yan dito sa kanyang legs or hips pala. Tapos dito rin sa chest pwede rin. Tapos load nyo lang ulit kapag kapag naubos na. Ayan. So ito na yung progress natin ito. Itong part na to na dry brush na natin. Ayan. Dahan-dahan lang yung paghagod. Hindi naman kailangan super hard ng press. Ay, nahulog. Ayan. Tapos load nyo lang ulit yung brush. Ayan, pati gilid. Tapos wipe off nyo lang using paper or a surface. Tapos pwede kayo mag-proceed dito sa arms nya. Ayan, dito kumari. Ayan. Usually, mas magandang i-dry brush mag-dry brush sa mga dark na parts eh. Pero kung lalampas naman doon sa mga red, okay lang. Maganda pa rin yung nya, yung effect nya. Ayan. Kasi red, silver on, kuwari nag-overshoot kayo dito ng onte, pwede nyo naman tanggalin eh. Yan, dito sa kamay, magiging siya, gunmetal yan. Parang bakal. Tapos dito sa arms, yan. Yan sa ilalim din, pwede rin. Yan. Usually yan, sa mga corners talaga. Yan. Okay. So yun, gagawin natin to kay Bumblebee tsaka kay ito, actually kay Dino ginagawa na natin. Pati kay Bumblebee gagawin natin to. Yun nga lang yung silver, hindi masyadong kakagat dun sa yellow. Kaya ang gagawin natin for after ng silver dry brushing, gagawa tayo ng rust effect. Okay, dito naman tayo kay Bumblebee. Subukan natin tong silver or gunmetal na dry brushing. Dito magandang i-apply kasi dark siya. So apply lang natin. Pero kung lumampas man sa yellow parts, okay lang yun. Walang problema. Ayan. So, very light lang yung hagod. Ayan. Nagkakaroon siya ng mga gunmetal sa corners. Magandang yun yung gusto nating effect. Para siyang die cast. Ayan o. Alright, next gagamit tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color Oro or 77.725 Gold. So gagawin natin ay pipili lang tayo ng mga parts kung saan tayo pwede mag-detail up. Yung mga maliliit lang na parts so pwede nating lagyan ng gold. So buksan natin yung paint bottle. Kuha lang tayo ng onte. Konting-konti lang. Maganda yung gusto ko yung gold na to kasi siya, desaturated gold. Hindi siya yung gold na super yellowish. Kunwari dito kay Bumblebee, pwede mong kulangin dito. Ito, yung part na to. Yan. Para lang magkaroon ng konting accent. Yan. Yung mga pipes. Yan. Yung mga tubes. Yan. Pwede yan. Yan. So pipili lang tayo ng mga parts kung saan tayo pwede apply ng gold color. So kaya apply natin siguro sa mga screws, sa mga hydraulics, sa mga covers, ganyan ito, mga circles. Yan. Dito rin kay Dino din. Siguro ito yung mga parts na yan, yung mga pipings, yan. Metal gears, pwede rin dito yan, mga gears. Okay, nalagyan ko na sila ng mga gold details. So meron ka dito sa shoulders, sa ab section, dito sa feet, yan, dito sa screws. Tapos meron na din akong mga na-apply dito kay Dino. So sa stomach area here, dito sa knees, may maraming gold dito. Sa legs, yan, sa mga gears, yan, dito meron na din. Sa loob ng thighs, yan, meron dyan.
And saan pa ba? Dito sa kamay, meron yan. Dito rin, sa part na to, sa shoulders. Ayan. Shoulders, ayan, mga gear. Ayan. Next naman natin, add tayo ng ano, ng leather brown na rust effect dito kay Bumblebee. Siguro pwede na rin dito, pero siguro minimal lang dito. Parang hindi maganda yung combination, yung ano, yung pataw ng rust dito sa red eh. Mas kita siya dito sa yellow kasi. So, leather brown paint, gamit tayo ng sponge. Tapos idadab natin doon sa mga areas na pwede nating, na gusto natin lagyan ng rust effect. Okay, try natin dito sa portion na to, sa chest niya. Okay. Okay naman. Ito yung sponge, may ano na yan, may paint na yan na kasama. Meron pa rin to ano. Sinoke ko na yan ng paint, pero hindi super soak. Konting-konti lang talaga. Para pasok pa rin siya dun sa scale ng rust effect. Yan. Sa legs, maybe. Pwede nyo rin i-drag yung, ano, yung sponge. Ayan, no? Isa sa dab. Para mas ma-transfer yung paint dun sa surface. Ayan. Okay, nice. Ayan, ganyan yung effect niya. So, ito yung merong rust effect sa gilid, tapos ito yung wala. Okay? Pwede rin sa ulo siguro. Ayan, update lang. Hindi ko na pala lalagyan ng rust effect si Dino kasi hindi siya maganda tingnan. Hindi masyadong malakas yung contrast ng brown dito sa red. So, okay na to. Yung silver or yung gunmetal gray, maganda yung contrast niya over red, kaya ito na lang muna yung gagawin natin na weathering effect. Kay Bumblebee tapos na pala. Ito na yung mga surfaces na merong rust effect dito. Yan. Sa head, yan, dito. Sa hood, meron din. Yan, dito sa part na to. Yan. Sa legs, marami. Yan. Okay. So next natin dito, yung ilaw, yung papailawin natin, maglalagay tayo ng white dito sa mga headlights niya. Tsaka dun sa ilaw, sa mata ni Bumblebee. Okay, for the lights, gamit tayo ng light turquoise tsaka white. Tapos mix natin. Yun yung first base coat dito sa sa mga headlights natin. Yan, dito. Okay, try natin dito sa leftmost light. Okay, nilagyan ko na konting tubig para mag-flow yung paint. Actually pwedeng sumagad dun sa kasi parang yun yung glow glow ng pintura. Ayan. Tapos dito rin. Tapos pag natuyo yan, talagyan natin ng white over it. Okay, kuha naman tayo ng white na paint. Tapos lagay natin sa may gitna. Dito. Para lang merong illusion na siya, nag-glow. Mas intense yung light sa may gitna. Ayan. Alright, this is it. Tapos na tayo mga ma'am sir sa ating custom. So ito yung front. You have the side. And in-attach ko na rin yung weapons na. You have the back. Hindi ko siya matatransform ng car mode eh. Tatakot ako mag-transform. Ayan. So yan, ito mas close up. Ayan, we have the head. Ang gagawin na lang natin dito, itatop coat na lang natin bukas. We'll let the paint settle in for about 24 hours.
And then let's apply top coat of Bosni Flat Clear. Tapos ito yung paa, yan. Ito yung ilalim. Tapos we have Bumblebee here. So meron tayong lights, orange yung loob. Tapos dito meron ding ilaw, yan. Tapos dito sa vehicle mode niya meron din, yan. Yan, okay. Piniklop ko na muna. Tapos ito yung kanyang weapon. You have the rims. Working pa rin yung mga joints lahat. Walang pinagbago. Yan. Feet, rear. Okay. All joints are working pa naman. Yan. Also, reminder lang, since customized na to, mas dahan-dahan tayo sa pag-articulate kasi syempre may mga paints na nag-sip in dun sa mga sa mga joint. May probability pa rin kahit na i-top coat. Kahit na i-top coat to, may probability pa rin na magkaroon ng mga paint chips. Ayan. Hindi natin maiwasan yun. Kahit na i-top coat natin yan, may probability pa rin kasi yung mga plates niyan, yung mga plastic plates nagkikiskisan talaga. Lalo na dito sa mga parts na to, yan. Kung saan tayo nag-articulate. Okay? So yun, reminder lang, mas dahan-dahan tayo sa pag-articulate kapag custom figures na. Okay? So yun, ito na yung ating final product. Thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye!